Magandang araw sa iyo, kabaryo. Naway nasa mabuting kalagayan kayo. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento nang minsang nagbakasyon ako sa aking lupang sinilangan, ang probinsya ng Capiz. Itago mo na lang ako sa tawag na June. Sa ngayon ay nasa edad ako ng 35. Sa Capiz ako ipinanganak at lumaki. Hanggang sa taong 2012 ay nagawi naman ako sa Maynila upang magtrabaho. Bala ko lang sana na manatili sa Maynila ng 5 taon. Mag-iipon lang ako at babalik na ng probinsya upang magtayo ng maliit na negosyo. Pero hindi yon nangyari, kabaryo. Madali magplano pero mahirap palang gawin. Lalo pa na lahat ng bagay sa Maynila ay kailangan mong bilhin. Taong 2018 ay nagpasya ko na magretiro sa trabaho dahil nais kong maganap ng mas malaking sahod. Umuwi muna ako ng Capiz upang mabisita ang mga kapamilya na talaga namang miss na miss ko na. Tay, Nay, kamusta na po kayo dito? Parang wala po kayong pinagbago ah. Pagbati ko naman sa kanila. Mabuti naman at naisipan mong umuwi. Ayos lang naman kami. Ikaw, kumusta ka na ba? Tugon dito ni tatay. Mahirap pala sa Maynila, tay. Kukonti pa lang ang naiipon ko. Bala ko na rin kasing maganap ng ibang trabaho eh. Wika ko naman sa kanya. Abay, hindi na pala matutuloy ang tindahan na binabalak mo? Tanong naman dito ni tatay sa akin. Hindi na muna siguro sa ngayon ni tay. Pero sa susunod na uwi ko, mangyayari na yon. Sagot ko naman sa kanya. Nako, baka sa susunod mong uwi, may bitbit na anak at asawang buntis ka na. Sambit naman dito ni tatay. Sa hirap ng buhay, itay, hindi ko pa yan naiisip eh. Tugon ko sa kanya. Nagbigay naman ako sa aking kapatid at ina na pambili ng maihahanda para sa aming munting salo-salo. Habang ako ay nagpapahinga sa aking kwarto na ilang taon ko nang hindi nahihigaan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagising naman ako. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam naman ako sa kanila upang bisitahin ang mga kaibigan ko. Kukonti na lang pala ang natitira sa kanila. Dahil ang karamihan ay kagaya ko na naglipatan na rin ng lugar upang magtrabaho at ang iba naman ay may sarili ng pamilya. Gayunpaman, may nagyaya naman ng inuman. Pinakisamahan ko na lang pero hindi rin ako nagtagal. Pagsapit ng 6:00 ay umuwi na ako, kabaryo. Naging masaya ang mumunti naming salo-salo. Marami na rin pala akong hindi alam sa aking pamilya. Mga pangyayari sa aming lugar at mga pagbabago. Inilahad ko naman sa kanila na 1 buwan lang akong mananatili sa probinsya at babalik na rin ako sa Maynila. Matapos ang hapunan, habang nakatambay kami ni tatay sa balkonahe, naalala ko naman ang pinsan ng aking lolo. Itay, kamusta na pala si Lolo Carding? Patuloy pa rin ba siyang nanggagamot? May katandaan na yun ah. Tanong ko naman dito. Nang namayapa ang Lolo Ignacio mo, biglang nawala si Lolo Carding mo. Malaki ang paniniwala niya kasi na hindi ordinaryong pagkamatay ng pinsan niya.
Sagot naman dito ni tatay. Hindi ba inatake sa puso si Lolo Ignacio? Pasensya na itay. Wala kasi ako dito nung nangyari yon. Ano po ba talaga ang nangyari? Kuryosong tanong ko naman sa kanya. Tama ka anak. Inatake nga sa puso ang lolo mo. Pero alam mo naman yung Lolo Carding mo. Ang daming pinaniniwalaan eh. Tugon dito ni tatay. Naroroon pa rin ba siya sa bahay niya? Muli ko namang tanong. Oo. Paminsan-minsan nagagawi yun dito. Tugon naman dito ni tatay. Kinabukasan ay nagpasya naman akong dalawin si Lolo Carding. Ganoon pa rin. Ang maliit na bahay niya nagawa sa Pawid at Amakan. Noon pa man ay ilang beses na namin siyang inalok na ipagawa ang kanyang bahay. Mas matibay at mas malaki. Pero patuloy siyang tumatanggi. Mag-isa lamang sa buhay si Lolo Carding. Wala itong asawa at anak. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagiging albularyo sa aming baryo. Laking tuwa naman dito ng matanda nang makita niya ako at sa mga dala kong pagkain at iilang damit. Pagpalain ka ng Diyos, apo. Mabuti at naisipan mong umuwi. Wika ni Lolo Carding. Pasensya na po kung hindi ako nakauwi nung pumanaw si Lolo Ignacio. Balita ko may ibang hinala ka sa pagkamatay niya, Lo. Bulalas ko sa kanya. Naparusahan ko nang may gawa sa aking pinsan. Kaya panatag na rin ang sarili ko. Sagot naman dito ni Lolo. Talaga, Lo? Ibig sabihin totoong sinadya ang pagkawala ni Lolo Ignacio? Gulat ko namang tugon sa kanya. Dahil sa hindi ako kayang tablan ng kulam, ang pinsan kong dinali ng kaaway ko. Malungkot na wika ni Lolo. Hanggang ngayon ba umiiral pa rin ang mga yan, Lo? Madiing tanong ko sa kanya. Hanggat may tao, may masama at mabuti, lahat ay umiiral pa rin. Kaya ikaw, apo, kahit saan ka man mapadpad, mag-iingat ka palagi. Nasa iyo pa ba ang habay na binigay ko noong bata ka pa? Tanong dito ni Lolo. Nawala ko na po noong naligo kami sa dagat, Lo. Ilang taon na rin po yun eh. Pasensya na po kayo. Kamot ulong tugon ko sa kanya. Hay nako ka talaga. Bibigyan kita ulit. Sana wag mo na ito iwawala. Sambit naman dito ni Lolo. Matapos ang tagpong iyon, kabaryo, ay bumalik na ako sa bahay pero namasyal muna ako. Inalala ko ang mga lugar kung saan pinupuntahan ko dati. Kasama naman ang mga kalaro ko. Ibang-iba na talaga ang panahon. Lumilipas na talaga ang aking kabataan. Ang bagong habay na ibinigay ni Lolo Carding ay nakapaloob sa isang maliit na telang pula na may matibay na pisi. Ayon kay Lolo, hindi ko daw dapat iyon hubarin kahit na anong mangyari. Kahit pa kung ako ay maliligo sa banyo o sa dagat. Gayon pa man, matapos kong mamasyal, ay tumungo na ako sa bahay. Nang biglang naramdaman ko na tila umiinit ang aking habay na nasa aking bewang. Kinapa ko pa ito at ramdam ko talaga ang init sa aking mga daliri. Nagtataka naman ako kung bakit. Sumagi naman sa isip ko na baka may masamang nilalang sa paligid. May 3 bahay lang sa bahaging iyon. At mukha naman walang mga tao sa loob. Kaya naman nagmadali na lamang ako at habang papalayo ay nagbalik sa normal ang aking habay.
Hindi ko na lang binigyang pansin masyado ang mga sandaling yon dahil sa katunayan, takot ako sa mga bagay na tinatawag na paranormal. Wala naman akong balak makakita ng kung alin man sa mga nilalang na yan. Minsan isang umaga, matapos naming magsimba, inaya ko ang aking pamilya na doon na lamang kami mag-aalmusal sa isang malaking karinderya sa aming baryo. Sa gitna ng aming masayang kainan ay muling uminit ang aking habay. Hindi naman ako nagpalata dahil ayokong masira ang masayang sandali kasama ang pamilya. Pasimple kong tiningnan ang mga tao sa loob ng kainan, pero tila wala namang kakaiba. Nang makauwi na kami, ay nagdahilan ako na dadalhan ng pagkain si Lolo Carding. Pero ang sadya ko talaga ay alamin kung bakit umiinit ang habay ko. Mas pinalakas ko ang kakayahan ng habay mo, Apo. Ang pag-iinit ng iyong habay, senyalis siya na may masamang nilalang sa malapit sa'yo. Maaring aswang o mangkukulam. Sa tuwing umiinit ang habay mo, pilitin mong makalayo sa lugar at umalis agad. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko ang lugar kung saan unang uminit ang habay mo. Paliwanag pa dito ni Lolo. Ibig sabihin, Lo, may gumagalang masamang nilalang dito sa baryo? Takot kong tanong dito. Mukhang may dayong nilalang, Apo, kaya mag-iingat ka. Bukas na bukas, pupunta ako sa inyo upang bigyan ng bagong habay ang pamilya mo. Wika pa ni Lolo. Makalipas noon ang ilang araw, bandang hapon nagawi naman ako sa bahay ng isang kaibigan ko. Habang kami ay nag-iinuman, napansin ko naman ang muling pag-init ng aking habay. Dito napalingon ako sa labas ng bahay. May nakita akong isang lalaki na nasa linya 50 na ang edad. Literal itong naglalakad at bago ito lumagpas, ay bigla itong lumingon sa akin. Isang tingin na mabalasik at may pagbabanta. Bigla namang kumabog ang aking puso at napaiwas ako ng tingin. Nang sandaling yon, hindi na ako mapakali pa. Takot akong umuwi mag-isa. Baka aabangan ako noon sa daan. Ilang minuto naman ay tinawagan ko si tatay at magpapasundo ako. Nagtaka naman ang aking ama dahil bakit naman daw ako magpapasundo kung nasa baryo lang naman ako. Gayunpaman, dumating nga si tatay at sabay na kaming umuwi. Pagdating namin sa bahay, doon ko na inamin ang bagay na ilang araw nang bumabagabag sa akin. Kinabukasan ay pinuntahan ni Itay si Lolo. At nang makarating ito sa bahay, sinabi ko na sa kanya ang hinala ko sa lalaking iyon. Inilahad din ni Lolo Carding na may isang dayo daw sa baryo at naninirahan ito sa lugar kung saan unang uminit ang aking habay. Kinagabihan sa mismong araw na iyon, habang ako ay nakahiga na, hindi ako mapakali. Kahit may bentilador ay mainit pa rin ang aking pakiramdam. Hanggang sa uminit muli ang aking habay. Bumangon ako at binuksan ang bintana. Doon ko nakita sa labas ang lalaking nakita ko. Literal itong nakatayo sa labas ng aming bakod. Nakatitig lamang sa akin. Napasandal naman ako sa dingding at itinago ko ang aking sarili. Kinabahan ako ng gusto ng oras na yon, kabaryo. Lumabas ako ng kwarto at ginising ang aking mga magulang.
Nang malaman ng aking ama, ay agad naman itong lumabas ng bahay. Matapang itong humarap sa aking ama. Sa lalaking subalit, tahimik lang itong tumalikod at ni hindi man lang nasindak sa itak ng aking ama. "Huwag kayong mag-alala, hindi tatalab sa atin ang sumpa ng mangkukulam na yun," wika ni ama. "Mangkukulam? Papaano nyo nasabi, tay?" Maiging tanong ko naman dito. "Sa tanda kong ito, Jun, alam ko na ang hilatya ng mga yan. Mabuti at may proteksyon tayo mula sa lolo mo." Matapos ang tagpong iyon, ay nanguna si nanay sa pagdadasal at naging payapa na ang aming gabi. Subalit kinabukasan nabalitaan namin na ang kaibigan kong si Edwin ay biglang nagkasakit. Sa bahay ni Edwin ko unang nakita ang lalaking mangkukulam. Nang malaman ko ito, ay ako na mismo ang tumakbo papunta sa bahay ni Lolo Carding. At dito nalaman ko, kumpirmadong nakulam si Edwin. Mabuti at nagapan agad. Matapos ang gamutan ay nagpasya si Lolo na harapin ang lalaki. Sa aming pagtatanong ay nalaman namin na ang pangalan nito ay Abner. Ayon sa mga kapitbahay, halos isang buwan na daw na nasa baryo si Abner. Mabait naman daw ito at wala silang napansin na kakaiba. Ngunit hindi magkakamali ang aking lolo na isang albularyo. Takot man ako pero kailangan namin samahan siya. Bukod sa matanda na ito, baka kung ano pa ang magawa ni Abner sa lolo ko. Bandang hapon kabaryo ay nagtungo naman kami sa bahay ni Abner. Tahimik naman dito ngunit may usok sa kusina nito. Palatandaan na may tao sa loob. Kasama naman namin ang aking ama na may sukbit na itak habang ako naman ay may dalang pamalo. "Abner, alam kong nariyan ka. Lumabas ka at harapin mo ako. Hindi ko hayaan na may isang katulad mo na umiiral sa baryong ito." Bungad naman dito ng aking lolo. "Wala ba akong karapatan na manirahan kung saan ko gugustuhin?" Tugon dito ni Abner sa matapang na boses habang nakasilip sa kanyang bintana. "Kahit sino pwedeng manirahan dito. Pero kung nagdudulot ito ng salot, ibang usapan na yan." Muling tugon dito ni lolo. "Bakit mo naman ako pinagbibintangan, tanda? Ano ang katibayan mo?" Muling sambit ni Abner. "Maglolokohan pa ba tayo, Abner? Kung ayaw mong lumabas, ako mismong magpapalabas sa'yo." Wika ni lolo. Ilang sandali pa ay bumukas na ang tarangkahan ng bahay ni Abner. At dito lumabas ito na may dalang maliit na bag na nasa kanyang likuran. May hawak itong maliit na patpat na matulis ang dulo at isang manika na gawa naman sa dayami. Inabisuhan kami ni lolo na umatras. Dito napatawa si Abner na tila may gagawing masama. Nakita ko naman si lolo na mabilis na nag-usal. Inihip sa kanyang mga palad at isinaboy sa ere. Ngunit mabilis din na tinusok ni Abner ang manika ng patpat at biglang umatungal si tatay habang sinasapo ang kanyang sikmura. "Apo, ilayo mo dito ang iyong ama. Huwag mo siyang iwan." Biglang utos sa akin ni lolo. Hinila ko naman agad si tatay papalayo. At doon ko siya dinala sa isang malaking puno. Namimilipit pa rin siya sa pananakit ng tiyan. Ayon kay ama,
Panaka-naka kong sumakit ang kanyang tiyan. Samantala, habang nakatanaw naman ako sa mangkukulam at albularyo, buhay na saksi ako sa labanan ng dalawang nilalang. Kitang-kita ko ang mga pagkumpas ni Lolo sa hangin, bagay na labis na nagpapahirap kay Abner. Subalit hindi naman nagpatinag ang mangkukulam. Lumalaban pa rin ito gamit ang mga usal, hanggang sa nagawa itong malapitan ni Lolo at ginamitan niya na ito ng puwersa. Agad na tumba ang matanda sa isang sapak ni Abner. Pilit pa rin nag-uusal si Lolo bilang depensa niya kay Abner, pero nanatiling nakahiga pa siya sa lupa at pilit na sinisipa ni Abner. Nanginginig na ako sa galit nun, kabaryo, dahil sa labis na pagkaawa sa aking lolo. Pinulot ko ang aking pamalo at buong tapang naman akong sumugod kay Abner. Hinagip ko naman siya ng palo. Nasangga naman niya ito ng kanyang braso, pero napatras ito dahil sa lakas ng pagkakapalo ko. Sumisigaw naman ako noon habang walang habas na pinagpapalo ko ang mangkukulam. Animoy nawala ako sa aking sarili. Napatigil naman ako nang bumagsak si Abner at duguan. Dito hinila ako ni Lolo. Palayo naman sa lalaking yun at doon ako naimasmasan. Nakita mo nang nangyari, Abner. Kung hindi mo titigil ang gawain nito, tiyak na ang iyong kamatayan. Humayo ka at huwag nang bumalik sa baryong ito dahil hindi ka namin sasantuhin. Matapang na wika ng lolo ko noon. Bago naman iniwan si Abner, ay pumutol siya ng iilang perasong buhok nito. Dito naging maayos na si tatay. Bago kami tuluyang lumayo, ay nilangon ko si Abner na nakahandusay pa sa lupa at titig na titig sa akin. Habang naglalakad kami pauwi, ay hindi ko naman napigilan ang magtanong kay Lolo. Lo, bakit ka kumuha ng buhok ni Abner? Para saan po yan? Tanong ko rito. Ang mga ibla ng buhok niya ay sandata ko mismo laban sa kanya. Kapag hindi pa umalis si Abner at gagawa pa ng lagim, tiyak na ang kamatayan niya at alam yan mismo ni Abner. Tugon dito ng aking lolo. Ibig sabihin magdadalawang isip na siyang magiganti. Pero papaano kung palalamigin lamang niya tapos bigla na lang umatake? Kuryosong tanong ko kay Lolo. Sa tingin mo ba po, bubuhayin ko pang nilalang na yon? Alam ko kung gaano katusong mga yan. Minsan na akong nagkamali dati at ayaw ko nang maulit pa. Bago sisikat ang araw, dadanasin niya ang pinakamasakit na kamatayan. Kaparusahan sa mga nilalang na katulad ni Abner. Seryosong tugon dito ni Lolo habang nakatingin sa langit. Matapos ang pangyayaring iyon, kabaryo, ay naging payapa na sa baryo namin. Balik sa normal at hindi ko na rin nakita pa ang mangkukulam. Bago naman ako umalis, ay nagpaalam ako kay Lolo. Nangako naman ako sa matanda na taon-taon na akong uuwi. Sa pagbalik ko ng Maynila, bitbit ko ang alaala na minsan sa buhay ko ay hindi ko naman naisip na mangyayari. Naging maingat na rin ako sa paligid. Gaya ng sabi ni Lolo Carding, ang mga nilalang ay nasa paligid lamang. Walang pinipiling oras, lugar. Nakaabang lang ang mga ito sa pagkakataong makapaghasik ng lagim. Iningatan ko na rin ang abay na bigay ni Lolo.
hanggang ngayon ay suot-suot ko pa rin ito. Dito ko na tatapusin ang kwento ko, kabaryo. Maraming salamat sa iyo. Wakas.